Kung nakatira ka sa Iran, tumakbo ng napakalayo. Darating ang Estados Unidos, dala ang pinakanakamamatay, pinakamapanirang bombero sa planeta, isang fleet ng Northrop B-2 Spirit stealth bombers. Kung ang pamunuan ng Iran at ng Houthis ay hindi darating sa negotiating table, ang mga bombang nuclear ay maaring maging bagong alarm clock sa Iran at Yemen na sinakop ng Houthi. Ang mga ito ay hindi lamang mga bluff, o mga teorya, o mga plano alinman. Ang mga Amerikanong bombero ay lumipad na at sila ngayon ay nasa gitnang silangan. Wala nang mga laro, wala na Mr. Nice Guy. Ang US ay naghahanda para sa digmaan sa Iran. Ang mga guwantes ay naka-off, ang mga taya ay nasa, at ang mga banta ay lumilipad sa anyo ng mahigpit na mga babala mula sa mga opisyal ng gobyerno ng US at gayon din sa anyo ng B-2 Spirit. Ang isang makabuluhang puwersa ng B-2 Spirit bombers ay nakita na kasalukuyang naghahanap ng kanilang daan patungo sa Diego Garcia, isang isla sa Indian Ocean na nagho-host ng isang sopistikadong base militar. Ang satellite imagery ay nagpapakita ng hindi bababa sa 3 C-17 cargo plane at 10 aerial refueling tanker na nakadeploy na sa napakadiskarteng teritoryo ng Britanya na ginamit bilang isang staging point para sa mga welga ng US sa Middle East sa maraming pagkakataon sa nakaraan. Operation Enduring Freedom sa Afghanistan noong 2001 at Operation Iraqi Freedom sa bansang iyon noong 2003 upang pangalanan ang iilan. Ang Diego Garcia ay isang isla sa gitnang silangan na malapit sa mga target ng interes ngunit sapat na malayo upang hindi maabot ng mga missile at drone na magagamit na ngayon sa alinman sa Houthis o Iran. Ang kasalukuyang pinakamahabang ballistic missiles ng Iran ay karaniwang tinatasa na may pinakamataas na saklaw na humigit kumulang 1,242 milya. Sa pinakamaikli nito, ang distansya sa pagitan ng Indian Ocean at Iran ay mga 2,058 milya. Ang estratehikong pagpoposisyon na ito ay ginagawang paborito ng Air Force si Diego Garcia kaysa sa iba pang mga base sa gitnang silangan at maging sa mga carrier ng sasakyang panghimpapawid. Ang lagoon ng isla ay ginagamit din upang mag-host ng US Military Seal of Command Pre-Positioning Ship Squadron na puno ng mga sasakyang militar, bala, at iba pang material para sa mabilis na pag-deploy sa kaganapan ng alinman sa isang host ng mga contingencies. Ang kasalukuyang build-up sa isla ay nagmumula sa gitna ng isang bagong pag-atake sa mga welga ng US na nagtatarget sa mga Houthis at lumalaking babala sa Iran mula sa Administrasyong Trump sa suporta para sa mga militanteng Yemeni at mga ambisyong nuklear ng Tehran. At kapag ang B-2 ay sumali sa build-up, alam mong oras na para maging seryoso. Ang pag-deploy ng 4 na B-2s lamang na kumakatawan sa 20% ng kabuuang armada ng mga stealth bombers ng Air Force sa Australia noong 2022 ay nakitang nagpapadala ng makabuluhang senyales sa China at iba pang potential na kalaban gayon din sa mga kaalyado at kasosyo ng Amerika sa buong rehiyon ng Indo-Pacific. Ang pagtatanghal ng katulad na bilang ng mga B-2 sa Diego Garcia ngayon ay magiging hindi bababa sa isang pangunahing pagpapakita ng puwersa na nakatutok sa gitnang silangan, particular na ang mga Houthis at ang kanilang mga pinaghihinalaang Iranian sponsors. Mula noong 2023, kasunod ng mga pag-atake ng terorista ng Hamas sa Israel, ang grupong Houthis ay nagsasagawa ng kampanya laban sa commercial na pagpapadala sa loob at paligid ng Dagat na Pula, pati na rin ang pag-target sa mga dayuhang puwersang militar sa rehiyon. At ang paglulunsad ng mga pag-atake sa Israel ay lumala lamang mula noon. Sa katunayan, noong nakaraang Oktubre, ginamit din ang mga bombang B-2 para sa mga welga laban sa mga Houthi sa kanilang base sa Yemen. Mula nang maupo noong Enero, nilinaw ni Pangulong Trump na hindi napipigilan ng US ang mga suntok nito. Magiging mabilis at walang awa ang paghihiganti sa Houthis at gobyerno ng Iran na di umano'y nagpopondo at nag-uugnay sa kanila. Sinabi ni Pangulong Trump, banggitin, ang anumang karagdagang pag-atake o paghihiganti ng Houthis ay sasalubungin ng may malaking puwersa at walang garantiya na ang puwersang iyon ay titigil doon. Ipinagpatuloy niya na ang bawat putok ng mga Houthis ay titingnan mula sa puntong ito pasulong bilang isang pagbaril mula sa mga armas at pamumuno ng Iran. At ang Iran ay mananagot at magdaranas ng mga kahihinatnan at ang mga kahihinatnan ay magiging kakilakilabot. Ayon kay US Defense Secretary Pete Hegseth, Basic Freedom of Navigation. Kung patuloy na nagbabanta ang mga Houthis sa paglalayag sa mga dagat, ang kampanya ng mga Amerikano sa kanila ay magiging walang humpay. Kung magpesya ang Houthis na huminto sa halip, ang kampanyang Amerikano sa Houthis at ang mga Iranian sponsor nito ay titigil din. Gayunpaman, meron ding issue ng ambisyon ng Iran ng mga sandatang nuclear.
Ang Iran na armado ng nuclear ay ang pinakamasamang balita para sa Israel at sa pamamagitan ng extension, ang Estados Unidos, dahil may napakataas na pagkakataon na magagamit ng Iran ang mga sandatang ito. Ang awayan sa pagitan ng Iran at Israel ay totoo, tunay na totoo, kaya mula nang maupo sa pwesto, nilinaw ni Pangulong Trump na nagpapatuloy siya ng isang bagong kasunduan sa Iran dahil sa mga ambisyong nuclear nito pati na rin sa mga programang pang-missile nito. Naiulat na ang isang liham na ipinadala kamakailan ng Pangulo kay Iranian Supreme Leader Ali Khamenei sa pamamagitan ng United Arab Emirates ay may kasamang 2 buwang deadline para sa pagdating sa isang bagong kaayusan na hindi gaanong nagbabanta sa lahat ng panig na kasangkot, higit na mabuti, siyempre, na nagpaalam sa anumang mga programa ng sandatang nuclear. Ang Administrasyong Trump ay nagpahiwatig ng mga banta sa potential na aksyong militar kung ang Iran ay hindi sumasang-ayon dito. Iniulat ng Wall Street Journal noong Disyembre na sinusuri na ng transition team ni Trump ang mga option para sa mga posibleng welga at iba pang aksyon na nagtatarget sa nuclear program ng Iran. Ang B-2 na Espiritu ay muling magagamit. Ito ang go-to bomber, ang pinakamakapangyarihang bomber sa mundo hanggang sa ang kahalili nito, ang B-21 Raider, ay pumasok sa serbisyo. Sa ngayon, hawak ng B-2 Spirit ang Corona gaya ng ginawa nito sa nakalipas na 3 dekada. Paano nito pinamahalaan ito? Sa pamamagitan lamang ng paggamit ng pinaka-advanced na hanay ng mga kakayahan kailanman. Ang Northrop B-2 Spirit, ang original na stealth bomber, ay isang double-crew, mabigat na strategic bomber na pangunahing idinisenyo upang tumagos sa mga siksik na panlaban sa sasakyang panghimpapawid at maghatid ng mga pasabog na kargamento. Pumasok ito sa serbisyo noong 1997 at sa lahat ng 28 taong paglilingkod nito, hindi pa ito nabaril o napalapit man lang. Ang walang kapantay na pangingibabaw na ito ay salamat sa ilang mga revolusyonaryong kakayahan ng B-2 Spirit, mga kakayahan tulad ng walang kapantay na stealth. Sa loob ng halos 3 dekada, ang B-2 ay nanatiling pinakanakatagong sasakyang panghimpapawid sa mundo. Ito ang tanging sasakyang panghimpapawid na maaring magdala ng malalaking air-to-surface standoff weapons nang hindi nawawala ang stealth profile nito. Ang tila hindi matitinag na profile ng stealth ay nagmumula sa isang kombinasyon ng iba't ibang mga low observable na radar signature reducing na mga talino mula sa panlabas na disenyo nito hanggang sa balat na isinusuot nito at marami pang iba. Simula sa disenyo, ang bomber ay may pangkalahatang disenyo ng flying wing na walang mga vertical stabilizer, ang perpektong hugis para sa stealth dahil nangangahulugan ito na ang sasakyang panghimpapawid ay walang mga anggulo upang ipakita ang pabalik na radar waves. Upang mabawasan ang pagbabalik ng radar kahit na higit pa, ang bomber ay pinahiran ng labis na iba't ibang mga materyales na sumisipsip ng radar upang sumipsip at ma-neutralize ang mga radar beam. Sa makatuwid, ang karamihan sa B-2 ay gawa sa carbon graphite composite material na mas malakas kaysa sa bakal, mas magaan kaysa aluminyo at sumisipsip ng malaking halaga ng enerhiya ng radar. Para sa optical invisibility sa panahon ng daylight flight, ang B-2 ay pininturahan ng isang anti-reflective na pintura. Ang pag-iingat sa mga materyales na ito ay nangangailangan na ang bomber ay itago sa isang special na 5 million na climate-controlled na hangar. Madilim ang mga ilalim dahil lumilipad ito sa matataas na altitude hanggang 50,000 talampakan at sa taas na iyon, isang madilim na kulay abong pagpipinta ang humahalo sa kalangitan. Ipinapalagay na mayroong light sensor na nakaharap sa itaas na nag-aalerto sa piloto na taasan o bawasan ang altitude upang tumugma sa nagbabagong liwanag ng kalangitan. Ang B-2 ay may mga makina nito na nakabaon ng malalim sa fuselage nito upang itago ang init na nagbibigay ng mga bahagi mula sa thermal detection. Sa lahat ng ito sa lugar, ang B-2 ay may maliit na radar cross-section na humigit kumulang 0, 1 metro kwadrado, na hindi nakikita ng kahit na ang pinakasopistikadong panlaban sa sasakyang panghimpapawid. Ang bomber ay maaring tumagos ng hindi natukoy sa airspace ng kaaway 6,900 milya ang layo upang maalis ang mga critical na target. Sa kabila ng mga mission sa Kosovo, Iraq, Afghanistan, at Libya, walang missile na nailunsad sa Invisible B-2 bomber. Matatag na avionics ang B-2 Spirit ay may utak na binubuo ng 136 na mga computer system na marami sa mga ito ay pinagsama sa isang pinagsamang sistema. Ang utak na ito ay nagbibigay daan sa bomber na gumana ayon sa disenyo mula sa paglipad ng palihim hanggang sa pag-spot ng mga target mula sa 10-10 milya ang layo. Ang ilan sa pinakamahalaga sa mga system sa bomber ay ang Low Probability of Intercept AN/APQ-181 Multimode Radar, isang ganap na digital navigation system na isinama sa radar na sumusunod sa terrain at gabay ng GPS,
ang NAS-26 Astro Inertial Navigation System, ang AN/APQ-181 Active Electronically Scanned Array Management System ng mga tripulante ng pagbabanta at depensa sa paglipad. Para sa mga layuning pangkaligtasan at pagtukoy ng pagkakamali, ang isang onboard na sistema ng pagsubok ay nakalink sa karamihan ng mga avionics sa B2 upang patuloy na subaybayan ang pagganap at katayuan ng libu-libong mga bahagi at mga consumable. Ang avionics at system na ito ay pinagsama upang gawing mas matalino, may sensitibo at mas epektibo ang B2 kaysa sa bawat iba pang bomber sa buong mundo. Lethal armament, ang B2 Spirit ay may dalawang panloob na bay para sa ordnance at payload. Ang parihong mga bay ay maaring magdala ng pinagsamang 50,000 pounds, sapat na upang lipulin ang buong lungsod. Ang bumubuo sa kargamento na ito ay isang combination ng mga nuclear at conventional weapons, kabilang ang hanggang 8,500-pound class bomb, 36 750-pound class bomb, 16 2,000-pound Mk-84 o GBU-31 class bomb, 16 nuclear bomb, multiple precision air-to-surface missiles, at SOAP na mga missile. Sa katunayan, ang B2 Spirit ay ang tanging sasakyang panghimpapawid na sertipikadong gumamit ng GBU-57 Beam Massive Ordnance Penetrator Bombs. Ang 30,000-pound class na bomba ay ang pinakahuling bunker buster. Nag-aalok ito ng isang natatanging maginoo na operasyon para sa pag-atake ng malalim na nakabaon at pinatibay na mga target kung saan marami sa Iran. Sa kakayahang ma-access ang mga anti-access na lugar na may ganoong kabigat na loadout, ang B2 ay isang hindi magagapi na nuclear at conventional bomber na maaring wakasan ang isang salungatan sa pabor sa US at sa kanyang mga kaalyado. Sa kabila ng walang kapantay na bomber na ito ng US Air Force, may isa pa, mas bago, mas modernong bomba, ang kahalili sa B2, ang B-21 Raider. Ang B-21, ang bomber para sa ika-21 siglo, ay ang lahat ng B2 Spirit at higit pa. Ito ay malawak na itinuturing bilang ang unang ika-6 na henerasyon ng sasakyang panghimpapawid sa mundo at idinisenyo upang ihatid ang isang panahon ng mas malawak na pangingibabaw ng Amerika sa teknolohiya ng stealth bomber, ang panahon ng B-21. Habang patapos na ang karera ng B2 Spirit, naghahanda ang B-21 Raider na kunin ang mantle. Ito rin ang perpektong kapalit na puno ng mga kakayahan na tiyak na magpapakiling sa antas ng tagumpay pabor sa US at sa kanyang mga kaalyado. Makukuha natin ang mga kakayahang ito sa isang minuto, ngunit una, ilang background na impormasyon sa bagong bomber. Ang B-21 Raider ay isang optional na manned bomber na binuo bilang bahagi ng mas malaking pamilya ng mga system para sa long-range strike, intelligence, surveillance, reconnaissance, at electronic warfare. Ito ang magiging pangunguna ng isang programa na makabuluhang nagpapalakas sa mga kakayahan ng US Air Force sa kabuuan na siyang layunin noong hiniling ito ng Air Force noong unang bahagi ng 2010s. Ang isang malaking sasakyang panghimpapawid na may flexible na kargamento at halos walang limitasyong saklaw na maaaring maprotektahan ang isip ng militar ng US saan man sa mundo ay isang kinakailangan para sa mga interesadong kumpanya upang matugunan. Ang sasakyang panghimpapawid, tulad ng magagawa nito, ay kinakailangan din noong unang bahagi ng 2010s na umabot sa isang average na gastos na 550 million bawat unit. Sa pera ngayon, 630 million na. Ang isang 630 million na sasakyang panghimpapawid ay maaring hindi tunog matipid pagkatapos ng lahat, ngunit iyon ay mas magastos kaysa sa anumang fighter jet na ipinadala ng Air Force. Ngunit ang B-21 ay sa katunayan matipid. Isinasaalang-alang na ang susunod na pinakamagandang bagay ay ang hinalinhan nito. Ang B2 Spirit ay nagkakahalaga ng isang napakalaking 2 billion sa pamamagitan ng karanasan sa B2 na nagawang imungkahi ni Northrop Grumman, ang pinakamahusay na bomber para matugunan ang mga kinakailangan ng Air Force. Kaya, napili si Northrop Grumman bilang pangunahing kontratista para sa B-21 Raider. Ang nagtatrabaho sa tabi ng Northrop Grumman ay 7 sa mga pinakakilalang kumpanya sa mundo bilang Tier 1 na mga supplier ng programa. At Genicky Industries, tila isang pandaigdigang koponan ang kinakailangan upang malampasan ang mga kakayahan na kasama ng B2. And ang B2 ay talagang nagtakda ng mataas na bar. Ngunit sa mahigit 2 dekada ng mga pagsulong sa teknolohiya, mayroong walang limitasyong mga bagong tampok para sa B-21 Raider na makikitang magtatagumpay ito sa hinalinhan nito. Nakamamatay sa gusto nila, ang Air Force ay nagpaplano na makakuha ng hindi bababa sa 100 B-21, 5 beses na mas mataas kaysa sa kanilang fleet na 20 B-2, na hindi nakakagulat para sa isang sasakyang panghimpapawid na may tag ng presyo na kahawig ng isang estadong GDP.
Ang B-21 ay inaasahang magkakaroon ng unang paglipad nito sa 2023. Sa pagpasa sa isang pagsubok na kasama ng isang maiden flight, ang bomber ay papasok sa serbisyo at ipapakita bilang isang advanced, very long-range, Malaki, heavy payload stealth intercontinental strategic bomber para sa US. Ito ay unang gagana kasama ng iba pang mga bombero sa US fleet, kasama ang Strato B-52 at ang B-52. Kalunan ay pinapalitan ang B-1 Lancer at ang direktang hinalinhan nito ang B-2 Spirit. Yan ay sapat na information sa background, ngayon ito ay hindi kapanipaniwalang mga kakayahan. Ang 21st century stealth ang B-21 ay binuo mula sa simula bilang isang stealth aircraft. Ang pagguhit mula sa nakaw na karanasan ng B-2 Spirit, pagkakahanay ng mga gilid, may ngipin na mga panel ng balat, masking ng makina na may fiber mat na balat, at isang pangkalahatang hugis ng pakpak na lumilipad ay ilan lamang sa inaasahan. Ang B-21, tulad ng B-2, ay malamang na pininturahan din ng anti-reflective na pintura upang mabawasan ang optical visibility sa panahon ng daylight flight. Magiging madilim ang ilalim na bahagi dahil lumilipad ito sa matataas na lugar, mahigit 50,000 talampakan ang taas, at sa taas na iyon, isang maitim na pagpipinta ang perpektong humahalo sa kalangitan. Para matiyak na palagi itong naghahalo sa kalangitan, isang light sensor na nakaharap sa itaas ang ilalagay sa B-21 upang alertuhan ang piloto na taasan o bawasan ang altitude upang tumugma sa nagbabagong liwanag ng kalangitan. Upang mapanatili ang mga stealth feature ng flying wing aircraft na ito, iniimbak ang mga ito sa mga special na naka-air condition na hangar na nagkakahalaga ng hindi bababa sa $5 million. Ang intelligent avionics upang gawing mas epektibo ang B-21 kaysa sa mga nakaraang bombero, ang sasakyang panghimpapawid ay magtatampok ng maraming advanced at modernong avionics system na bumubuo ng isang pinagsamang sistema. Ang ilan sa mga unit system na ito ay kinabibilangan ng multi-mode radar, isang ganap na digital navigation system na isinama sa terrain following radar at GPS guidance, isang astro-inertial navigation system para mag-navigate gamit ang mga orbiting bodies sa kalawakan, isang AESA radar, isang electronic warfare system, isang distributed aperture system, isang electro-optical targeting system, bukod sa iba pa. Ang Link 16 at isang high-frequency satellite link ay ginagamit para sa mga communication sa larangan ng digmaan, at isang defensive management system upang ipaalam sa flight crew ang mga posibleng pagbabanta at payagan ang mga pagbabago sa impormasyon sa pagpaplano ng misyon ng autorouter habang nasa flight para mabilis itong makatanggap ng bagong data upang magplano ng ruta na nagpapaliit sa pagkakalantad sa mga natuklasang panganib para sa mga miyembro ng fleet. Kaya, ang B-21 ay magsisilbing battle manager, isang sentrong punto sa sensor fusion system tulad ng F-35. Para sa mga layuning pangkaligtasan at pagtukoy ng fault, isang onboard na sistema ng pagsubok ang iuugnay sa karamihan ng mga avionics sa B-21 upang patuloy na subaybayan ang pagganap at katayuan ng libu-libong mga bahagi at mga consumable. Mga advanced na armas tulad ng hinalinhan nito, ang B-21 ay may kakayahang magdala ng mahigit 30,000 pounds ng armament na binubuo ng iba't ibang sandatang nuclear tulad ng B-61 Variable Yield Nuclear Gravity Bomb at ang Long-Range Standoff Nuclear Cruise Missile. Ngunit malayo iyon sa lahat ng dadalhin nito. Ang B-21 ay malamang na magkakaroon ng kagamitan upang mahawakan ang isang malaking bilang ng mga karaniwang armas na magbibigay daan sa sasakyang panghimpapawid na gumanap ng aktibong papel sa mga operasyong pang-combat sa buong mundo na sumisipsip sa kakayahan ng B-1 Lancer na papalitan nito. Ang B-21 ay makakapaglunsad ng mga long-range na anti-ship missiles ng Lockheed Martin. Malamang nagagamit din ito ng maraming modernong armas tulad ng GPS-guided Joint Direct Attack Munition ng Boeing na idinisenyo upang makipag-ugnayan sa mga target mula sa malalayong distansya. Sa loob ng halos 3 dekada, ang B-2 Spirit ang naging ultimate stealth bomber. Hanggang ngayon, ito ang pinakanakamamatay na bombero sa serbisyo. At nang magpasya ang US na gumawa ng isang malakas, mahigpit na pahayag, ang B-2 Spirits ay pumunta sa kalangitan. Habang ang Iran at ang Houthis ay kasalukuyang nalaman, ngunit mayroong isang mas bego, mas advanced na kahalili sa B-2, ang B-21 Raider, ang bomber ng hinaharap. Habang naghahanda ang bagong bomber na ito para sa serbisyo, kailangan ka ng US Air Force na tumulong sa pamamagitan ng pagbibigay sa video na ito ng like at pag-subscribe sa channel na ito. Kaya gawin na ngayon at salamat sa panonood.